So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako, si Niat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is February 2, 2026, and our topic is all about three sins of Asa. So, our concepts all about Jacob and Asa, grace that chooses and grace that transforms. So, magkapalit po sina Jacob at Isa, pero magkaiba ang direksyon ng kanilang mga puso. Si Isa ay mas pinili ang pansamantalang sarap kaysa sa pangmatagalang pagpapala ng Diyos. So, ipinapalit niya ang kanyang birthright sa isang simpleng pagkain. Si Jacob naman ay nagdanais ng pagpapala ng Diyos, pero minsan ay dinaan niya ito sa maling paraan. So, sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, hindi nahinto ang plano ng Diyos. Pinili ng Diyos si Jacob hindi dahil mas mabuti siya, kundi dahil sa kanyang biyaya. At sa paglipas ng panahon, binago ng Diyos ang puso ni Jacob. Ang kwento nila ay nagpapakita na ang grace ng Diyos ay hindi lang pumipili, ito rin ay nagbabago at lahat ng ito ay humahantong kay Jesus. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 25, ASND version. Pagdating na isa mula sa bukid, siya'y napagod. Sinabi ni Isa, mamamatay na rin naman ako, anong pakinabang ng karapatan ng panganay? Kaya't ipinagbili ni Isa ang kanyang karapatan bilang panganay kay Jacob. So, let's go on to our teaching, the three sins of Isa. So, first is Isa rejects Yahweh's blessing. So, hindi nakita ni Isa ang halaga ng birthright na may kasamang spiritual blessing at covenant promise. So, para sa kanya, mas mahalaga ang instant na kaginhawaan kaysa sa pangako ng Diyos. So, sa gantong paraan is hindi lang birthright ang kanyang tinanggihan, kundi ang Diyos mismo. Second is Isa operates according to the flesh. So, yung desisyon ni Isa ay based sa gutom, pagod, at damdamin ng sandali. So, hindi siya nag-isip ng long-term consequences, kundi kung ano lang yung masarap at madali sa ngayon. Ito yung panganib ng pamumuhay ayon sa laman at hindi ayon sa pananampalataya. And last is Isa is immoral and godless. So, tinatawag ni Isa sa Biblia bilang immoral at walang takot sa Diyos dahil hindi niya pinahalagahan ng banal na bagay. So, ang kanyang choices ay nagpapakita ng pusong hiwalay sa Diyos dahil ang immorality ay hindi lang tungkol sa actions. Ito ay refleksyon ng pusong walang reverence sa Panginoon. So, let's go on to our application. So, yung first application is delay gratification for a better future. So, hindi lahat ng gusto natin ngayon ay mabuti para sa future natin. So, yung delayed gratification ay tanda ng wisdom at maturity natin. So, kapag marunong tayong maghintay, mas pinapahalagahan natin ang mas malaking plano ng Diyos. Second is decide with long-term consequences in mind. So, bawat desisyon natin sa buhay ay may dalang bunga or consequences. So, hindi lang sa ngayon, kundi bukas at sa susunod pang generation. So, yung pananampalataya is dapat marunong tayong tumingin lampas sa kasalukuyan. So, piliin natin ang desisyong maglalapit sa atin sa Diyos, hindi ang pansamantalang saya. And last is defeat the works of the flesh by the spirits. So, hindi natin kayang labanan ang laman sa sariling lakas. So, kailangan natin ng kapangyarihan ng Holy Spirit araw-araw. So, sa pamagitan ng Espiritu, is natututo tayong magsabi ng hindi sa laman at oo sa kalooban ng Diyos. So, let's go on to our last part of our discussion. And our discussion talks about why is delayed gratification is one of the good marks of success. So, yung delayed gratification kasi is mahalaga nga dahil pinapakita nito yung na may disiplina, pananampalataya at malinaw na layunin yung isang tao o tayo. So, sa devotion na to, natutunan ko na hindi nasusukat sa kung ano ang makukuha natin sa ngayon, kundi sa kung gaano tayo nananatiling tapat sa Diyos sa mahabang panahon. So, we apply this sa buhay natin sa pamagitan ng pagpili ng tama kahit mahirap at pagtitiwala na ang mga ipinangako ng Diyos ay mas higit kaysa sa pansamantalang sarap. So, let's dive to the deeper question, which is, why did God say, Jacob, I love, Isa, I hated? So, hindi ito tungkol sa human emotion
nagalit, kundi tungkol sa sovereign choice ng Diyos. So, ipinapakita nito na ang pagpili ng Diyos ay based sa kanyang grace at purpose, hindi sa gawa ng tao. So, si Jacob ay pinili upang dalhin ang covenant line na sa huli ay hahantong kay Jesus Christ. So, let's go on to our prayer. So, Lord God, maraming salamat po sa iyong biyaya. Sorry na pumipili at nagbabago ng aming puso. Lord God, turuan mo kami pahalagaan ng mga bagay na mahalaga sa iyo at hindi ang pansamantalang sarap ng mundo. Lord God, ng lakas ng bigyan mo kami ng lakas na maghintay, magtiwala at tumakad ayon sa Espiritu. Lord God, naway ang bawat desisyon namin sa buhay ay magbigay luwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.